Ayan, magandang umaga na naman po sa lahat. Tayo po'y mag-uumagahan, ano? At kanina pa po ako kung anong i-content ko. So, ito po yung aking ipapahayag po sa lahat, no? Kasi bukas ay birthday ni Gat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. So, marami po akong sumbong. Yung mga sumbong na naman at atin pong ilalahad ngayong umaga. Ito po ay recorded lang po ito at hindi pa nga ako tayo po pwede makapag-live. So ito po ay aking i-edit na naman, no? Kahit po sabihin natin matrabaho, wala tayong sahod sa Facebook at sayang nga at sana doon sa aking sumbungan ay makakasahod na sana tayo doon, pero kasawing palad ay kanilang pina-terminate o nireport nila ang aking Facebook account. Pero sabi ko nga, hindi nila ako matitinag at hindi ako po pwedeng mag-move on. Yung mga nag-move on na po ay hayaan na lang po natin sila. Ang ating mga kasamahan natin sa Kalambalik nag-move on na, hayaan na lang po natin sila. Basta hanggat buhay pa po si Sumbungan Channel ay nandito pa rin ho tayo mag-ingay at mag-ingay. So, hindi po natin pag-uusapan si Mayor Timmy. Ating pag-uusapan kung ano ang ganap bukas sa kanilang paghanda sa event na birthday ni Gat Jose Rizal. Ngayon, ang tanong, bukas ba magproproklama si Mayor Rizal bilang mayor ng Calamba City, Laguna? Kayo po magkomento. Ako po ay nagtatanong lang. Binibigyan ko lang po kayo. Likotin niyo po ang inyong mga utak. Kung may mga alam po kayo, i-komento niyo po. Bigyan ko kayo ng point of view. Sino ho ang magpoproklama kay Mayor Rizal kung balak nilang iproklama bukas? Kasi may balita tayo ayon sa aking mga bubwet na parating daw si BBM at si BBM daw ang magpoproklama. Sabagay, wala tayong magagawa kay BBM kasi pareha sila, no? Pareha sila ni Mayor Rizal, no? Si BBM walang nagawang maganda sa Pilipinas. Si Mayor Rizal, tanong natin kung ano ang magandang ginawa niya sa Calamba. Hindi. Puro ayuda. Ba? Ano naman natin i-deny yun? Ba? Kung hindi darating si BBM bukas at pag-ulan, rain or shine talaga kasi assessment po yan ng isang mayor nga ipaghanda ang birthday ni Gat Jose Rizal. No? Ang tanong ko, sana may abogado dito makakapanood nito. Pwede bang iproklama ang isang mayor nga mayroong election protest sa kanya? At balita nga natin, 22 counts ang ikakaso kay Mayor Rizal. Tanong ko po sa mga abogado, pwede ba ho mag-iproklama ang isang mayor na mayroong election protest sa kanya? Sino mga abogado po dito? Tanong lang po yan, no? Tanong ko lang po yan. Nag-record ako. Mamaya ko i-upload. Bakit? Ichupayin kita eh. Adobong talong? Adobong baboy. Manok. Manok nga! Ayan, mayroong mag-interrupt. Ang tanong ko nga po, sino po ang magpoproklama kay Mayor Rizal nga mayroong election protest? Tanong ko po sa mga abogado, pwede bang iproklama ang isang mayor nga mayroong protesta, election protest sa kanya? At mayroong 22 counts nga daw nga ikakaso kay Mayor Rizal. Yan po ay ang aking katanungan sa aking mga followers o sa mga abogado. Pwede bang iproklama
ang isang politiko na mayroong election protest sa kanya? Yan po ang katanungan. At sino po ang magpoproklama kay Mayor Rosisal? Comment kayo. Sino ang magpoproklama sa kanya? Ako? Baka yung binayaran niyang ang magpoproklama sa kanya. Hindi po ako magbabanggit kung sino pong binayaran ni Mayor Rosisal. Malibel po tayo. Alam nyo, as a political vlogger, hindi tayo magbabanggit dito ng libelous, defamation. Alam ko po yung mga ganyan. Kaya sabi ko lang, baka magpoproklama sa kanya ay yung binayaran niya. Bahala na kayo mag-isip kung ano po yun. Kaya na ho magkomento. So, ayan po, no? Maraming haka-haka nga Lucas daw dating daw si BBM sa araw ng ating Jose Rizal at si BBM daw ang magpoproklama. Pwede pong gawin yun kasi presidente po siya, pero that's an illegal way. Dahil si BBM po wala naman pong ginawang tama yun sa Pilipinas, di ba? Lahat naman ng illegal ay ginagawa niya. Kaya tinan mo ngayon, ang konseho at ang senado nag-away-away nila. Nag-away-away na sila tungkol sa impeachment ni Inday VP Sara. Imbes ang aasikasuhin ng gobyernong ito ay paano umusbong ang Pilipinas, pero busy-busy sila sa impeachment ni Inday VP Sara. Kongreso at senado nag-away-away na. Hindi nila inaasikaso ang ekonomiya ng bansa. Hindi. Pamumulitika pa rin ang alam nito. So, paano po uusbong ang Pilipinas kung ganito na lang ang BBM administration nito? At atak na atak sila sa pag-upo, maging presidente si Martin Romualdez, nga malabo naman mangyayari. Dito nga, tanungin ko kayo. Granted naman po, manalo si Mayor Rosisal sa makina. Pero tanungin natin ang taong bayan, sino ba ang karapat-dapat umupo bilang mayor ng Calamba City, Laguna? Ano ko, puta ko lang, may habang hayo. Matagal na to, binili ko. Ha? Binili namin ni Mino. Matagal na to, may isang araw pa. Talong. Yung mayaman pa ko nung araw. Ayan no. Tanungin ko, kayo, mga followers ni Sumbungan Channel. Granted na po yan. Talo po si Mayor Tini sa Imasin. Pero kayo po, bilang tatanungin ko po, ang taong bayan, panalo ba? Kung ating manual accounting, panalo ba si Mayor Rosisal sa boto ng taong bayan? Tayo na ang sumagot. Kaya sinisingil ng COMELEC ang mga tsepeko ng 6 billion. Makatarungan ba yun, COMELEC? 3 million per precinct ang singil ninyo para bilangin lang sa manual ang botohan ng Calamba City, Laguna. At take note, sinasabi pa nila 2 taon kalahati daw matatapos ang bilangan kung magpapabilang ang mga tsepeko. Huwag muna kaming gawing tanga, COMELEC. 2.5 years, ano yan? Buong Pilipinas, ng presinto ng Pilipinas ay bibilangin. Calamba lang pinag-uusapan na. Bakit aabot ng 2 kalahati taon ang bilangan? Ito na ina. Isang presinto, isang araw bibilangin, kaya gagawin yung 2.5 years ang bilangan. Hindi naman Pilipinas ang binibilang, kundi Calamba lang. Kalahating milyon lang, at wala pa sa kalahating milyon ang bumoto.
ngayong election na ito. Tapos sasabihin nyo, aabot ng 2.5 years. Sinong pinagluloko nyo kumilik? Hindi na kami bata para imanipula ang utak namin. At sa Sumbungan Channel, yan ay isang kabalastugan yung ginagawa nyo kumilik. 2.5 years, kung magpapabilang ang mga chipeko bago matapos ang 2.5 years, sinong pinagluloko nyo? Mga pukinang ina ninyo, di ba? Huwag niyong linlangin ang taong bayan, hindi na bobo ang mga taong bayan. Paabutin yung 2.5 years para hindi makaupo si Mayor Timmy. Mga tanga pala kayo. 1% sa isang buwan para aabutin ano? Grabe naman yung mga pag-iisip ninyo. Parang ginagawa yung tangang Pilipino. Ang bibilangin lang, no? Ay Kalamba, aabutin ng 2 taon kalahati. Grabe. Diba? Hindi naman Pilipinas ang buong presento ng Pilipinas ang bibilangin. Iilan lang ang presento dito sa Kalamba. Maabutin yung 2.5 years. Anong kabalastugan niyang kumilit? Diba? Yan ay hindi po kapanik at paniwala. At totoo ba? Kung sino po mga abogado dito, tama ba ho ang presyo na yan? 3 million per present. May kaso pa po sa Supreme Court si George Garcia dahil hindi niya sinunod ang Section 31 Republic Act 9269. Ang tanong, uusad ba ang ikinaso kay George Garcia? It will never happen. Kung lahat ng kaso kinaso ni Attorney Glenn Chong at ibang pang mga attorney kagaya ni Israelito Torium, ang daming kinaso kay George Garcia. Ang tanong, uusad ba sa Supreme Court? Diba? Yun ang mga tanungan. Kung matutuloy man ang election ngayong December 1, ay huwag na kayong bumoto. Kasi ang balak na naman ni George Garcia, gagamitin na naman niya ang makina. Itong mirror machine. Ba't ka pa bumoto kung sila pa rin ipapapanalo? Huwag na kayong bumoto. Kung si George Garcia pa rin o ang mirror machine pa rin ang gagamitin nila, dapat manual. Hindi na yung machine na yan. Ating ipagsigawan sa buong Pilipinas, tanggalin na po ang machine na yan. Ma-presidente man, presidential election, manual na po, wala na pong machine. Tama ba? Sumbungan Channel o hindi? Diba? So, itong aking content po, randomly na po ito. Kung ano po yung napapasok sa utak ko, ayan po ang aking sinasabi. Basta ang sa akin lang, Kalamba City, Laguna. So ano pong mangyayari bukas? Manonood lang si Sumbungan Channel sa kanilang mga live. Antayin ko kung totoo nga ang galing sa aking bubwit na parating daw si BBM bukas para iproklama bilang mayor si Mayor Rosesal nga merong election protest kay Mayor Rosesal. Pwede bang iproklama ang isang mayor nga merong election protest sa kanya? Sana masagot po ng ating mga abogado. At sa aking mga bubwit, hindi nga raw makakupo sa July 1 si Mayor Rosesal dahil may parating na kaso, 22 counts ang kaso ni Mayor Rosesal, at ang magiging acting mayor ay si Vice Mayor Toti Lazaro.
At aakyat ang mga punsyal. Ang magiging Vice Mayor, ang aming kapatid sa Taugama, si Rajay Lahara. At sino yung panghuli ay aakyat yun. Hindi ko na po inalam kung sino po yung mga yan. Basta aangat po lahat. Magiging Vice Mayor si Rajay Lahara. Kasi yan po ang 22 counts na ikakaso kay Mayor Rosusan. Matapos na lang ang termino niya, hindi pa tapos ang kaso niya, hindi siya makakaupo. So ang ating magiging mayor, ang ating butihing Vice Mayor Toti Lazaro. Yan po talaga ang aking binoto. Naamin ko lang po, hindi po si Anjo Iliana ang aking binoto bilang Vice Mayor, kundi si Vice Mayor Toti Lazaro po talaga ang binoto ko. At alam po yan ni Mayor Timmy. Kaya, kayo po magkokomento. Paano makakaupo si Mayor Rosusan kung mayroong election protest sa kanya? May ipoproklama ba ng DILG o Comelec na mayroong protest election kay Mayor Rosusan? Pwede yan. Illegal yan. Illegal ang gagawin nila dyan. Kaya sino ko pong mga abogado itong makapanood nito, pwede nyo pong sagutin po ang aking katanungan. Pwede bang iproklama ang isang mayor na mayroong election protest sa kanya? Diba? Basta 100% hindi po makakaupo si Mayor Rosusan. Ang acting mayor, walang iba kundi si Vice Mayor Toti Lazaro. Dahil may ikakaso sa kanyang 22 counts, marami pang iba. Panghuli itong, ewan kong kasama ba sa 22 counts yung housing na inistafa ni Jerome Rizal sa taong bayan ng Calamba. Hindi ko po alam yan. At meron sa akin isang kopya, nagpadala sa akin, isa sa ikakaso. No, pinost ko na po yan, dinilit ko na nga lang po kasi confidential po yun. May nagpadala sa aking papeles nga isa ito sa ikakaso ni Mayor Rosusan. Nasa akin po, pinakita ko na po yan, dinilit ko lang. So totoo na may nag-file ng case kay Mayor Rosusan. At isang kopya nga nasa akin po. Hawak-hawak po yung sumbong ni channel. So, kung hindi man matuloy yung kaso na yan, ay alam niyo na pa kung bakit hindi natuloy yung kaso na yan. Sumbungan channel po, ever since 2016 pa tayong ganito, political vlogger, talagang malikot po ang aking utak. Malikot po talaga ang aking utak. No? So, kung ano po yung mga posting ko ngayon, ay let it be. No? Wag po muna kayo mag-message sa akin, ganito ba, ganito. Yan po ay nagbibigay lang po ako ng lakas ng loob sa inyo, sa ating mga kalambalik. That is not 100%. Hanggat wala pang June 30 ay hindi mapalagay sa Sumbungan Channel. Kahit sabihin ni Mayor Timmy mag-move on tayo, magpahinga tayo, pero sa Sumbungan Channel po ay hindi po matahimik hanggat wala pang June 30. So katatapos ko lang kumain, so tapos na rin po ang ating video. At ito po ay akin po nang i-edit at mamaya i-upload ko na po mamaya sa Facebook or sa YouTube. So, please follow my YouTube channel, Dan the Defender. At ito po, mas maganda wag niyo na po ako i-follow dito sa Dan Oy Revilo. Inaantay ko lang po ang pagbabalik kung kanila pang ibabalik kasi 186 days ang aking Sumbungan Channel. Yun po talaga ang pinakamahalaga sa akin, maibalik yung Sumbungan Channel. Dahil itong Dan Oliverio po ay tinerminate din po nila
Pero 1 week lang po, ako'y takang-taka bakit nila ibinalik. So gumawa po ko ng move on. So nandiyan pa rin po yung move on kong Facebook account. Pero ito man ang gagamitin kong Dan Oy Revilo. No? Huwag niyo na po ako i-follow dito sa Dan Oy Revilo. Mag-like and share na lang po kayo, matutuwa na po ako. Ang sa akin lang, maibalik lang ang Sumbungan Channel para makasahod na po ako sa Facebook. Dahil wala po tayong income. Mula na pong binura nila ang aking Sumbungan Channel. Lugmok na po si Sumbungan Channel. No? Wala na po talaga tayong income. Tayo nanghihingi na lang sa ating mga followers. Pake naman dyan. No? Pake naman dyan, may mga maluluwag ang bulsa. nahingi ng tulong si Sumbungan Channel. No? So hanggang dito na lang po si Sumbungan Channel. Huwag pabayaan nyo po ako. Pabayaan nyo po ako magpo-posting at mag-iingay na naman sa inyo. Last week o last 3 days, di ba, sabi ko I am signing off. Pero meron ako nakitang video at nasabi ko na po yan sa inyo. There is something else na may tinatago po sila na alam kong gumagalaw ang mga Chipeco. Gusto lang ni Mayor Timmy na wag tayo masyado mag-isip. Pero sa bidyong ito, yung sumasayaw si Ma'am Laverne kasama si Cap Andrew, naglikot po ang aking pag-iisip. Wala akong nakitang bahid na kalungkutan kay Ma'am Laverne at saka kay Mayor Timmy. At sumilip pa siya. Seconds. Kitang-kita niyo si Cap Andrew. Grabe ang ngiti. Ang saya. Wala akong nakikitaan kay Cap Andrew nga malungkot. Kaya sabi ko, bubuhayin ko ulit. No? Bubuhayin ko ulit ang Wow Kalamba. Hindi po nasuko si Sumbungan Channel hanggat wala pang June 30. We always pray, we always positive na ang makakaupo po si Mayor Timmy Chipeco ngayong July 1. No asking questions sa aking messenger. Kaya po ako ngayon, nag-record po ngayon para malaman niyo na po ang katotohanan. Ito po ay wala pang consistent, wala pang concrete details. Sa akin na po, binibigyan ko po lang buhay ang ating Kalambalik supporters. Na alam ko na paghinaan na kayo ng loob. Kahit ako. Pero nakita ko yung video na yan, nabuhayan po ang aking kaluluwa. There is something else gonna be happen. A good news for us. Hanggang sa muli, this is Sumbungan Channel. May God bless Calamba City, Laguna. May God bless the Philippines.